Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng DXGT Radio Abante FM. Tungkol sa pahayag ng isang diehard BBM loyalist na si Mike Ave. Sabi niya, madami na palang taga Mindanao at Visayas, pati OFWs, ayaw na din sa Duterte. Ang baluarte ng mga Duterte is Visayas, Mindanao, and OFWs. Mismo ang Pulse Asia Survey, nagsalita si Professor Tabafunda na mahirap talunin ng kahit sinong kandidato, not even the endorsement of the President can defeat VP Sara sa Visayas in Mindanao. Kasi nakikita mo sa survey results nila eh. And even OFWs, halos lahat, hindi naman lahat, kailang sa observation ko, mga 90% siguro OFWs maka Duterte. So ang tanong, ano ang basihan ni Mike Abe na sabi niya marami na at gaano kadami yung marami? Anyway, opinion lang niya ito. Hindi naman masama yung mangarap ka na marami na. I think yung vlogger na si Lovely Granada, na nabanggit din niya sa mga post niya. Sabi niya, marami na mula nung nagsalita ako, sabi niya. Kasi taga Mindanao daw siya, taga Jensan. Mula nung nagsalita ko, marami na, millions na ang taga Mindanao na naniwala sa akin at so ayaw na kay Duterte. Baka yun ang basihan nila. Subukan yung Mike Abe, nasa Manila man ito. Subukan mong magpunta sa Mindanao, Mr. Mike Abe. Ako, sa lilibot ko sa Mindanao, lalo na nung after na kinidnap nila si Tatay Digong, wala pa akong nakausap na galit sa mga Duterte. As in, talaga. Naghahanap ako ng taga Mindanao, makausap ko na galit sa mga Duterte. Wala ako. Lalo na nung nangampanya ako nung midterm election, kinampanya ko Duterte eh. Nagpapasalamat pa sila kasi nagbigay na ako ng sample balot. Ito, sabi ko, ito yung mga kandidato ni Tatay Digong. Yan na yung mga numero nila. Nako, nag-unahan sila. Sige sir, salamat para hindi na kami mahirapan pagpangita sa kanilang numero. Napakadaling mangampanya dito sa Mindanao para sa mga Duterte. No sweat. Kaya halos lahat ng region sa Mindanao panalo ang Duterte. Specifically, saan ba yun? Davao Region at saka Northern Mindanao, Region 10. Lahat panalo yung Duterte plus 2. Ganyan kalakas ang mga Duterte. Yung kailan ba yung survey ng Pulse Asia? 97% ang approval or trust rating ni VP Sara dito sa Mindanao. Samantalang si PBBM, 3% lang ata. Kaya wag na kayong mangarap na matibag ninyo ang baluarte ng mga Duterte, kaming taga Mindanao and some parts of Visayas. Die hard, DDS kami. And sa Luzon, meron na rin. Although hindi marami, mangilan-ilan,
dumarami na. I can say it with certainty. Dahil ako, taga Ilocos doon ako. Ang roots ko from La Union. Nung nagbakasyon kami sa Ilocos region noong December, in Bigan, to be example, natulog kami sa isang B&B. Then pag gising ko sa umaga, nag-vlog ako. Kasi yun ang routine ko eh. Nag-vlog na ako. Yung may-ari ng B&B, kausap ng wife ko doon sa kusina, ako naman nasa sala na nag-vlog. Sabi ng may-ari na, parang kilala ko yung boses na yun ah. Kasi hindi niya ako nakikita. Kilala ko yung boses na yun. Yun yung vlogger na general na Maka Duterte. Follower niya ako. Sabi, ha? Sabi ng wife ko. Oo, follower niya ako. So, bigan. And then, I tell you, tinanong ko yung kapatid ko sa aming bayan, kumusta naman ang suporta ng mga Duterte dito? Ay, sabi ng kapatid ko, marami kami ading, kailang tahimik lang kami. Hindi kami masyadong nagsasalita, alam mo naman. So, wala nang solid north ninyo. Kami, meron kaming solid south. Hindi nyo yan magigiba ang Visayas in Mindanao. OFWs, lalo na. Dahil kitang-kita ngayon ang kaibahan, pamamalakad ni Tatay Digong, lalo na nung nagka-pandemic, binuhusan niya ng suporta ang mga OFWs, yung pinauwi niya, rinipatriate niya na, sabi ng mga OFWs sa mga comments, first time nilang nakatanggap ng VIP treatment. Yun ang pagmamahal ni Tatay Digong sa mga OFWs. Yes, kung meron money, hindi naman lahat. Meron din. Kailan, yung sabi nila na marami na pala, how many is marami? Yun ang, baka naman libo lang. Yes, libo. Kailan kung milyones, huwag na kayong aasa ng milyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit yan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og yero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O mauna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og yero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na katuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa gatanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud mi makapalit og hero kay puto ra ang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh. Lagi. So pila may adlawan karon? Tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh.
So salamat kaayo.